Okay, dahil nawala sila, move na lang muna ako dito sa sa kay Ruel Sabanal. Okay, Ruel Sabanal, good evening. Hello. Hello bro, ngayong gabi mga kapuntos. Yes. Tatlong tanungan lang bro. Yes, go ahead, bro. Bako argumento ba nga SDA ni siya? SDA. Yang gi ko ng Acts 11:26. Anong tanong niyo sa Acts 11:26? Kuaning Christian, first Christian na siya nga SDA is a Christian church founder is a Sabbath keeper. Ano yung Edit 30 AD in Jerusalem, founder Jesus Christ. Christian Church is SDA. SDA daw sabi niya? Yun SDA ba is a Christian church. SDA is a Christian church. Tinayo daw noong 30 AD, sabi niya? Yan gibasa ning Acts 11:26. Tinanong mo ba kung saan niya kinuha yung information? I-compare man niya bro ning RCC versus Christian Church. Iyang gi ko kaning sa Catholic Church, fake church kun. Na lisensya mga kuan ba kanang reference. Pero yung ipakita kaning sa Acts 11:26 kay kuan kuno First Christian at Antioch. Pero ang sinabi niya, SDA daw yan. Yun ang sinabi niya. Pero ang founder is a Sabbath keeper. Hindi. Ang sinabi ba niya, yan daw ang yan ba ang SDA? Sabi niya yon. Okay, no. Yan magibutan re. SDA is a Christian church founder is a Sabbath keeper. Bakit sinasabi? Ito, pakita ko sa inyo yung church manual ng Seventh-day Adventist, ha? Ito. Yan o. Seventh-day Adventist Church Manual. Anong sabi sa Seventh-day Adventist Church Manual? Ito. The result was that in 1860, a church named Seventh-day Adventist was chosen and a legal body created to hold church property. Sabi dito, ang SDA nagsimula 1860. 1860. Saan niya kinuha yung reference na 30 AD daw sila? Ito issued by the General Conference of Seventh-day Adventist, revised noong 1986, printed in USA. Oo nga, ito, mabasa nga. Saan nila kinuha yung reference nila na Acts 11:26. Ay, mali. Gawa-gawa. Invento lang yan. Christian? Bro, invento lang yan nila, bro. Mukhang... pakisabi sa kanya, ay sabi nandyan ba siya ngayon? Wala. Sa kuan ra, ning Facebook. Ay, pakisabi mo sa kanya, i-replay niya ito. I-replay niya itong part ng video na ito para makita niya na yung mga pinagsasabi nila, yung pinagsasabi niya is not based on reality. Ngayon, ayon naman sa kanilang kasamahan, ang Seventh-day Adventist is nagsimula mga 1863. O ito. Mula sa 0917-839-9322. Yan. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Yan o. Magandang tanong to ha. Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. So, unang-una, Brother John, sa una muna. Gusto ko unahin yung bandang huli kasi para makita natin yung kabuuan ng sagutan. Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Yeah. Ayan. Hindi ho siya lang ang nagtayo nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan pong ito. Sabi niya dito, si Ellen G. White ay isa sa mga tagapagtatag ng Seventh-day Adventist. Ang tanong, kailan ba lumitaw sa mundo si Ellen G. White? 30 AD? Ito pa. Tama po sina James White, si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon,
Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ayan. Kailan ba daw nagsimula ang Seventh-day Adventist? Pakinggan natin yung kanilang mga tagapagturo, ha? Kailan nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ang organization, Brother Johnson, Oh. ito po ay naitala noong 1863. O yan, 1863. Okay, noong 1863. But prior to that ay meron ng mga grupo or may mga nagsasama-sama na tayong mga kapatid para magsamba. Oo, movement na tinatawag. At yun nga ang maganda daw sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh-day Adventist at ng Adventist. Ayan. So, meron daw pagkakaiba ang Seventh-day Adventist tsaka Adventist. So, meron siyang ibang grupo nito dito na Adventist sa pangalan. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Yon, before 1863, meron ng Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Kaya ang ganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent movement. Kaya ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh-day Adventist na. Yun. So hindi po. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Yan. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Yung katalakayan mo sa Facebook, nagsisinungaling yon. Mao lagi. Lahi man niyang kuan. Ang founder Sabbath Keeper niya. Isa may gakuan sa Sabbath Keeper nga. Sabihin mo sa kanya, tinanong ko yan kagabi sa punto por punto at may binigay silang sagot at nagsisinungaling ka. Dalawang reference na pinagbatayan. Yung isa, Seventh-day Adventist Church Manual, preface na kanilang church manual. At pangalawa, yung mismong programa ni na Johnson Amican sa pag-aralan natin. Okay bro, ako ni kuan bro. Ako'y talaga yung taga-SDA. Okay, pangalawang tanong bro. Mary Rihanna, mamaya na po Ma'am Mary ha, magkatapos ni Roel Sabanal, ikaw na sunod. Okay, Brother Roel, pangalawang tanong. Bro, nagpa-check up ko sa akong bata tas Sunday, nag-advisean mis doktor nga pabalikon sa Friday. Wala mi nakabalik bro ba? Kay trabaho ang asawa, nagkasala pa mi ato bro. Wala na ako gitawagan ang doktor ba nga di makabalik. Ano yan? Nagpa-check up mi last Sunday ba sa akong bata. Ni advice ang doktor nga balik mo Friday. Kanya ko duty man akong asawa. Wala may kabalik dayon. Wala ko katawag sa doktor nga di may kabalik. Dayon? Mortal sin ba to yun, bro? Mortal sin ba yun? Sinabihan ka ng doktor na pabalikin ka pero hindi ka bumalik. Oo, kasi may duty yung asawa ko ba? Dahil may duty ang asawa mo. So, tinatanong mo ngayon kung saan ka nagka-mortal sin doon sa sinabi ng doktor. Oo, ano ba? Okay, Brother Angel Santos, nagka-mortal sin ba daw siya nung hindi siya sinunod na sinabi ng doktor na bumalik siya sa ospital? Hindi siya sumunod na bumalik siya sa hospital. Sandali. Anong connected din sa Sunday Mass? Sandali po. Iano natin, dapat magsimba kayo pero nagpa-check up, tama? Oo. Ayun. So yung Pero nakasimba may Brad Angel. ano na yan? Nakasimba na may. Nakasimba kayo. Nakagawa sila ng mortal sin, Bro Angel, sa doktor. So, Kasi may sakit yung bata ko ba? May sakit. Dahil sinabing bumalik, hindi kayo nakabalik. Hindi nyo kasalanan. Oo. Case-to-case basis na po kung may reason naman. Kayo nagsabi may duty. Anong kasalanan nyo sa doktor? Kala ko yung nagkasala kayo. Ang mortal sin na sa mga nanonood ngayon, ang mortal sin, yung doon sa... lalo na yung madalas kang hindi nagsisimba, no? Para mas maganda, bro, mayroon tayong basihan. CCC 2181, bro.
Okay, so wait lang ha. Bubukas muna ako ng Meron browser. tayong oh, O sige, ano yon? CCC? 2181. Okay, natin ang sinasabi sa CCC 2181. Yan, ano ang sabi dito? Okay, ang sabi dito, maliit siya masyado, ano? The Sunday Eucharist is the foundation and confirmation of all Christian practice. For this reason, the faithful are obliged to participate in the Eucharist on days of obligation, unless excused for a serious reason, for example, illness or the care of infants, or dispensed by their own pastor. Those who deliberately fail in this obligation commit a grave sin. Okay, yan po yung kasalanan dun sa kapag hindi ka nakapagsimba ng days of obligations, particularly yung Sunday po. Pero yung sinasabi tungkol sa ano at may reason kayo, walang kasalanan dun kasi nga may reason po kayo dun sa doktor na dapat kayong bumalik. So, may reason naman kayo, sabi mo hindi nakabalik dahil pa-duty yung ano mo, gano'n? May reason po ba o hindi lang ayaw nyo lang? Wala ring kuan baka nang na-shirt sa pira din. May reason Kasi yun. yung doktor sinabi niya, nagkonsulta kami sa private kasi yun na doktor eh. Sinabi niya na hindi siya humingi ng bayad, pagbalik lang daw humingi siya. Tapos hindi kami nakapunta. Yung nung Kasi Friday. wala kami. Oo, nung Friday. May reason naman po. May reason. Hindi naman yung binaliwala niyo siya, kundi may reason. Kahit sa pagsimba ganun din, no? Pansinin mo yung nakalagay sa 21. Sabi na hindi naman mortal sin yun kung ikaw ay may sakit, ayun o kaya mag-aalaga ka daw ng bata, no? Talaga dapat may kasi walang mag-aalaga sa bata the whole day ng Sunday. May excuse daw po yun. So, ganun din sa ano yun. So, case to case basis lang yun unless nagsinpa sabi mo pupunta ka pero hindi ka pupunta. Pero plano mo hindi ka pupunta. But your intention is good. The intention is there naman eh. Kaya lang talaga yung kaso talaga yung situation hindi po talaga makakapunta. So wala pong ano yung kapatid kasi may reason ka naman po kapatid. Okay. Para mawala yung conscience. Pwede kay kumpisal na ko bro, no? Hindi, pwede na rin kung mas maganda ko. Lagi sinasabi, pag wala sa Catechism, sa Code of Canon Law, tsaka wala sa Biblia, sinasabi ko sa mga tao rin, kung duda tayo dyan, mas maganda kumpisal natin para mas sigurado. Doon tayo sa sigurado. Kasi hindi naman lahat na isulat sa Biblia. Hindi naman lahat na isulat sa Catechism natin. Sa Code of Canon Law, General Instructions of Prohibition. Hindi lahat na isulat yun. Pag hindi na isulat, katulad ng tanong mo, na wala naman tayong nakikitang intention na talagang ibaliwala mo yung doktor because financial reason naman ang sa'yo, okay lang naman yun. But because there is no walang utos dyan, para sigurado kay kumpisal mo, mas maganda. Kumpisal mo na lang lahat hindi lang yun yung mga nagagawang kasalanan. Itama mo na rin. Okay bro, maraming salamat bro. Angel, last na tanong bro. Sige bro. Sige, go ahead bro. Go ahead. Bro, nagpa-place ako ng 1 liter o kuan ba water diyon sa kabotilya nga olive oil. Tapos gusto ko i-transfer sa bumili ako ng bottle, ilagay ko doon. Pero yung bottle na bili ko hindi hindi blessing, empty. Valid ba yung kuan bro? Blessing sa kuan? Sa pure olive oil o kaning water nga gipa-bless nako. Ako i-transfer siya glayng sudanan bro ba? Ilipat mo sa ibang lalagyan. Bumili ko
ako ilipat sa lalagyan nga may nakatatak nga holy water ba nga empty Oh, siya pwede bro, pwede. kahit walang blessing yung binili ko nga kuan bro baton. Okay lang yun. Okay lang yun. Okay. Salamat bro. God bless punto por punto.